Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin ay yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad nung sila ay naglumihanan o nabagabag matapos niyang sabihin sa kanila ang mangyayari sa kanya bago, habang at pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sinabi niya sa kanila, huwag magulumihanan ang inyong puso. Ito man ay sinasabi sa atin ngayon. Bakit po? Sapagkat ang kahirapan at iba't ibang uri ng mga suliraning dinaranas natin sa daigdig ngayon ay nagdudulot din ng kapighatian at kabalisahan sa maraming mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Pinalala pa ito ng tila walang katapusang malaking pagsubok na pinagdaraanan ng iglesia ngayon, na nagbunga na sa iba ng kawalan ng pag-asa at panlalamig ng kanilang pananampalataya. Hindi po ito dapat mangyari sa atin na mga naninindigan sa panig ng katotohanan. Kaya kailangan po nating malaman ang mismong dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad niya na huwag magulumihanan ang kanilang puso. Bakit nga ba? Sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad na sinasabi rin sa atin ngayon, huwag magulumihanan ang ating puso. Basahin natin ang pahayag ng Panginoong Kristo nakasulat dito sa Juan 16, talatang 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo ay magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Bakit po sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad na sinasabi rin sa atin ngayon, huwag magulumihanan ng inyong puso? Sapagkat batid ng Panginoong Kristo na sa sanlibutan ito, meron tayong kapighatian. Kaya ano ang ipinayo niya sa kanyang mga alagad na ipinapayo rin sa atin ngayon? Upang hindi magulumihanan ang ating puso, sa halip ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. Ang sabi niya, laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ano po ang ipinangako ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad na ipinapayo rin sa atin ngayon upang hindi tayo magulumihanan? Sa halip ay magkaroon ng kapayapaan sa Kanya. Basahin natin ang nakasulat dito naman sa Juan sa 14, mga talatang 1 hanggang 3. Ganito sinasabi, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang ating Panginoong Kristo mismo ay nangako sa kanyang mga alagad na yun din ang pangako sa atin na pagka nakapaghanda na siya ng dakong kalalagyan sa bahay ng kanyang ama doon sa langit, siya'y muling paririto upang ipagsama tayo kung saan siya naroroon, tayo naman ay dumuon. Sa makatwid, binigyan ng pag-asa
ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad, iniwan man niya, at maging tayo na naghihintay sa pagparito ng Panginoong Hesukristo na darating siya upang ipagsama tayo kung saan siya naroon. Bukod sa Panginoong Hesukristo, sino pa ang nagpatotoo na siya ay muling paririto? Basahin natin ang nakasulat sa Gawa ng mga Apostol dito sa 1, mga talatang 9 hanggang 11. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas. At siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinitignan nila ang langit, habang siya'y lumalayo, narito may 2 lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit." Batay po sa pahayag na ito ng Biblia, nang umakyat ang Panginoong Hesukristo sa langit, 2 lalaking nakadamit na puti, na ang tinutukoy ay ang mga anghel na mula sa Panginoon ang tumayo sa tabi ng mga alagad at nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit." Kaya po tiyak na darating ang panahon na ang Panginoong Hesukristong umakyat sa langit upang ipaghanda ang mga alagad niya, ang mga lingkod niya, ng dakong kalalagyan ay muling paririto. Mga kapatid, tiyak po na darating yun. Mangyayari yun. Kung babalikan po natin ang mga unang talatang binasa natin, bago sinalita ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad na siya'y muling paririto, una niyang sinabing, "Huwag magulumihanan ang inyong puso, sapagkat makararanas nga sila ng kapighatian, bunga ng mga suliranin at mga pagsubok na kailangan nilang mapagtiisan o malagpasan habang naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo." Kaya ano po ang tiniyak ng Panginoong Kristo sa kanyang mga lingkod na gagawin niya upang matulungan silang makapagtiis hanggang sa muling pagparito niya? Basahin natin ang sagot dito sa Juan sa 14:28. Babasahin ko rin ang 16 hanggang 18. "Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo." Dahil alam po ng Panginoong Kristo na makararanas ang mga lingkod niya ng mga suliranin at mga pagsubok, habang hindi pa siya bumabalik, tiniyak niya na hindi niya sila iiwang mag-isa. Yung pangakong yon ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad noon, yun din ang pangako niya sa atin, na mga lingkod niya sa ating panahon. Sa halip, makakasama pa rin natin siya sapagkat hiniling niya sa Ama na magsugo
ng ibang mang-aaliw. Alin ang tinutukoy ng Panginoong Kristo na ibang mang-aaliw? Ang Espiritu ng katotohanan o ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa mga lingkod niya. Ito po ang kahigitan natin sa mga tao ng sanlibutan. Habang hinihintay natin ang Panginoong Kristo para makatagal tayo, para makapagtiis, parang maging matatag sa ating pananampalataya, ay isinusugo sa atin ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo, na hindi man natin nakikita, subalit nakikilala natin at nararamdaman natin. Hindi ito tinanggap ng taga-sanlibutan. Kaya ang mga tao sa mundo, pagdating sa kanila ng iba't ibang mga suliranin ng mga bagabag, nawawala ng pag-asa. Hindi ang Diyos ang pinananaligan. Hindi sa Diyos humihingi ng tulong. Pero tayo, palibhasa, may mang-aaliw. Ang Espiritu Santo ayon sa ibang talata ng Biblia ay nagpapaalala ng mga bagay na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Kristo, hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Kaya tunay na nais ng Panginoong Kristo na makapiling natin siya. Hindi lang ngayon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kundi sa pagbabalik niya, makakapiling niya tayo at ng Ama doon sa langit. Samantalang naghihintay tayo sa ikalawang pagparito ng Panginoong Kristo, ano naman ang ating bahagi ayon sa pagtuturo ng mga apostol. Basahin natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 5:2. Babasahin din natin ang 6 hanggang 10. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Huwag nga tayong mga tulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Datapot palibhas ay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Ano po ang ating bahagi sa paghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi sa atin ng mga talatang binasa natin, huwag nga tayong mga tulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at magpigil. Bakit? Sapagkat ang araw ng Panginoon ay dumarating na gaya ng magnanakaw. Bakit kailangan tayong maging gising? Bakit kailangan tayong magpuyat at magpigil? At para magawa natin yun, ang sabi nga ng Biblia, isuot ninyo ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ninyo ay ang pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit o sa puot niya o sa parusa, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas. Kaya upang makatiyak tayo ng pagtatamo ng kaligtasan, gawin natin ang ating bahagi. Maging gising, magpuyat, at mangagpigil. Bakit kailangan natin gawin yun? At ano bang ibig sabihin na darating ang araw ng Panginoon
na parang magnanakaw sa gabi. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Mateo sa 24:42 hanggang 44. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapot ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Darating po ang Panginoong Hesukristo na tulad sa pagdating ng isang magnanakaw. Dahil hindi natin alam kung anong oras darating ang ating Panginoong Hesukristo. Pero tiyak na darating yun. Kaya ang Panginoong Hesukristo mismo ay nagbilin sa atin maghanda, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi natin iniisip. Kaya habang naghahanap buhay tayo, habang nakikipamuhay tayo sa mundo, sa panig ng mga kabataan, nag-aaral, naghahanda para sa kanilang kinabukasan, lagi nating isaisip, anumang araw, anumang oras, darating ang Panginoong Hesukristo. Kaya kailangang maghanda. Nakahanda na ba tayo? Ano man siyang araw at oras na dumating para makasalubong tayo sa Kanya? Sino po ang lubos na nakahanda sa pagdating ng Panginoong Kristo para makasalubong sa Kanya? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Ikalawang Pedro sa 3, mga talatang 14 at 11, ganito ang sinasabi. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, anong ang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagka-maawain. Para po mahanda tayong lubos sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, ipinayo ng mga apostol na pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Alam natin ang kapayapaan kay Kristo ay natamo natin nung tayo ay umanib sa iglesia. Yung kapayapaan na yon kay Kristo, yun din ang kapayapaan natin sa Diyos. Dahil kay Kristo, napatawad tayo sa kasalanan. Naalis tayo sa ilalim ng hatol ng Diyos. Na ikalawang kamatayan o ang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya ingatan natin yung ating pagka-iglesia ni Kristo. Walang ibang paraan sa ating panahon para ang tao ay magtamo ng kapayapaan sa Diyos at maligtas maliban sa pagka-iglesia ni Kristo. Pero sapat bang kaanib lang sa iglesia? Hindi. Ang sabi, pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kaya kailangan laging nagbabagong buhay. Kaya itinakwil man tayo ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia, ibuhay natin yung pagka-iglesia ni Kristo natin. Yung paraan ng ating pamumuhay ay dapat masang-ayon sa inaasahan ng Diyos. Yung naghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang mga magulang hanggang sa mga anak dapat nabubuhay ng matuwid, nabubuhay ng ayon sa katwiran o sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Hanggang kailan tayo dapat manatiling nabubuhay ng may kabanalan?
at nagsisikap sa ginagawa nating paglilingkod. Basahin natin ang nakasulat dito sa Filipos sa 1 talatang 6, pahayag ni Apostol Pablo, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Hanggang kailan tayo dapat manatiling masikap sa paglilingkod at mabuhay na may kabanalan? Sinabi ng Biblia, ang nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay lulubusin hanggang sa araw ng Panginoong Hesukristo. Nangako ang Panginoong Hesukristo na babalik siya. Bumalik na ba siya? Hindi pa. Pero darating yun. Kaya ang ating sagutin, ang inaasahan ng Diyos, lubusin natin yung mabubuting gawa hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. Alin po ba yung mabuting gawa na dapat nating lubusin hanggang sa araw ng pagparito ng Panginoong Hesukristo? Pakinggan nyo ang pahayag ni Apostol Pablo sa Roma sa 7, talatang 12, ganito ang ating mababasa. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Alin po ang mabuting gawa na dapat nating lubusin hanggang sa araw ng pagparito ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi ng Biblia, ang kautusan ay banal. Ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Tinanggap ba natin ang kautusan o ang mga utos ng Diyos na banal, matuwid at mabuti? Opo, tinanggap natin sapagkat may sugo ang Diyos. Sa mga huling araw na ito, si kapatid na Felix Manalo na kinasangkapan niya upang ituro sa atin ang mga salita ng Diyos. Hindi ito tinanggap ng sanlibutan. Kaya, hindi sila yung naghahanda sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. At walang ang ginagawang paghanda ang mga tao ng sanlibutan ito. Pero tayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, dapat tayong naghahanda. Pero meron ngang iba na hindi naghahanda. Bakit? Sapagkat hindi nila nilulubos yung mga gawa na dapat masumpungan sa kanila sa araw ng pagparito ng Panginoong Hesukristo. Dapat nating tandaan na ang mga gawa na ipinagagawa ng Diyos sa ating mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, matatapos lang yun pagka bumalik na ang ating Panginoong Hesukristo. O sa ibang talata ng Biblia, pagka dumating na ang ating kamatayan. Tapos na. Maghihintay na lang tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Yon ay kung nilubos natin hanggang sa ating kamatayan ang mabubuting gawa. Sa ating kasalukuyang kalagayan, lalo na sa kasalukuyang kahabag-habag na kalagayan ng Iglesia, hindi madaling sumunod sa inaasahan ng Diyos na tayo'y manatiling masunurin, masipag, at walang dungis at kapintasan hanggang sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Kaya, anong dapat natin gawin? Upang maitaguyod o maipagtagumpay natin ang ating banal na hangarin na makasalubong sa Panginoong Hesukristo sa muling pagparito niya. Pakinggan niyo, pahayag ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 6:12. Ganito sinasabi, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Dapat po nating
ipakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ang ating pananampalataya upang makapanangan tayo sa buhay na walang hanggan sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Ano ba ibig sabihin ng ipakipagbaka ang pananampalataya? Ipakikipaglaban natin yun. Sino man nasisira, pipinsala, anuman na makapagpapalamig, makapag-aalis ng ating pananampalataya, labanan natin yun. Pagtagumpayan natin yun. Sino nga yung magtatagumpay sa mga pipinsala sa pananampalataya, yung ipinakikipagbakan niyang mabuti ang kanyang pananampalataya o ang kanyang pagka-Iglesia ni Cristo. Sino ba ang halimbawa ng lingkod ng Diyos na ipinakipagbakang mabuti ang kanyang pananampalataya na dapat nating tularan? Pakinggan niyo ang pahayag ni Apostol Pablo dito rin sa ikalawang Timoteo sa 4:6-8. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ng aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya, buhat ngayon natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ang Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Sino pong halimbawa ng lingkod ng Diyos na ipinakipagbakang mabuti ang kanyang pananampalataya? Si Apostol Pablo. Paano ipinakipagbaka ni Apostol Pablo ng mabuting pakikipagbaka ang kanyang pananampalataya? Tinapos niya ang kanyang takbuhin. Iningatan niya ang pananampalataya hanggang sa kanyang pagpanaw o hanggang sa kanyang kamatayan. Yun din ang gawin natin, mga kapatid. Hindi pa tapos ang ating pakikipagbaka. At habang lumalapit ang araw ng pagdating ng Panginoong Hesukristo, lalong bumibigat ang pakikipagbaka natin. Hindi lang dahil sa dami ng mga suliranin at pagsubok. Nariyan pa ang mga maling pananampalataya. Nandiyan pa ang tukso. Ang iba't ibang uri ng mga kasalanan na pilit umaagaw sa atin para mawala. Matinag ang ating pananampalataya bilang mga kaanib sa iglesia. Pero kung tutularan natin si Apostol Pablo na tinapos ang kanyang takbo, iningatan ng pananampalataya, na sabi niya sa bandang huli, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Pero hindi nga natin kayang mag-isa. Kailangan natin ng gabay, ng tulong. Paano tayo makatatawid? Sapagkat yung iba, hindi na naingatan yung kanilang pananampalataya. Hindi na naitaguyod yung kanilang pagka-Iglesia ni Cristo. Meron nga ay hindi na naniniwala na ang Iglesia ang tunay na Iglesia. Na ang Iglesia ni Cristo ang tanging kaparaanan para ang tao ay magtamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ano ang katunayang hindi na sila sumasampalataya? Hindi na nga nila itinataguyod yung mga aral na tinanggap nila sa sugo. Palibhasa ay nakita nila na ang iglesia ay binagabag ng maraming mga suliranin na nag-ugat na rin
sa mga katiwalian, sa mga kasama ang nasumpungan, sa kasalukuyang mga tagapamuna, ang turing nila sa iglesia ngayon ay kulto na lang. Pinalalabas nila ang mga tao sa iglesia. At yung iba nga na nagsimulang naninindigan sa panig ng katotohanan para ipagtanggol ang iglesia, ngayon ay bumaling na sa ibang aral, sa mga maling aral, sa mga maling doktrina. Kaya hindi dapat magkagano. Sapagkat masasayang yung pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos sa kaligtasan kung hindi tayo maghahanda. Kaya, ano ang tiyak na makakatulong sa atin para maipakipagbakan natin ang pananampalataya, sa gayon makasalubong tayo sa Panginoong Kristo sa ikalawang pagparito niya at magtamo ng walang hanggang buhay. Babasahin natin sa Apokalipsis sa 3:3 sa Amplified Bible sa pagkakasali na sa Tagalog. Ganito ang sinasabi. Alalahanin mo at isapuso ang mga leksyong iyong tinanggap at narinig. At ito'y tuparin mo at magsisi ka. Baguhin mo yung masamang pag-iisip at patunayan mo sa gawa na ikaw ay nagsisisi. Kaya kung hindi ka gigising, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Dahil po tinawag tayo ng Diyos na maging kanyang mga anak sa mga huling araw na ito, natanggap natin ang mga tunay na aral na saligan ng tunay nating pananampalataya. Sa kabila ng pagsisikap ng mga nagtakwil sa atin na hadlangan tayo sa pagtanggap ng mga ganong aral, sa pamamagitan ng pagbabawal sa atin sa pagdalo sa mga pagsamba sa loob ng mga gusaling sambahan, sa awa po ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga EGM, sa ating pagtitipon hanggang ngayon, patuloy nating natatanggap at naipapaalala sa atin ang mga aral na itinuro ng sugo ng Diyos at ng naunang namahala sa atin. Kaya dapat nating sundin ang isinasaad sa talatang binasa natin. Alalahanin at isapuso natin ang mga aral na ating tinanggap at narinig at panatilihin ito at sundin. Paano yun? Ang sabi sa talata, magsisi ka. Baguhin mo ang iyong masamang pag-iisip at patunayan mo sa gawa na ikaw ay nagsisisi. Gawin natin ito ngayon. Kung tayo'y nalingat, kung tayo'y nakapagpabaya sa ating pananampalataya sa pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Sapagkat kung hindi, sabi ng talatang binasa natin, kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Huwag tayong datna na hindi nakahanda. Kaya kayo na matyagang dumadalo sa EGM, patuloy na nakikinig ng mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahal. Manghawak tayo sa mga aral na tinanggap natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Huwag tayong magsasawa ng pagsunod sa mga kalooban ng Diyos, ng pagtupad sa ating tungkulin, pangunahin ang ating pagsamba at ang ating pagbabagong buhay. Kaya anong dapat nating maging pananalig sa pagtupad natin ng ating mga tungkulin na kaloob sa atin ng Diyos upang maitaguyod natin ito hanggang sa wakas. Pakinggan nyo ang mga huling talatang babasahin ko dito sa unang Timoteo,
sa 6:18 hanggang 19, ganito ang sinasabi. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Anong dapat nating maging pananalig? Sa pagtupad natin ng ating mga tungkuling kaloob sa atin ng Diyos upang maitaguyod natin ito hanggang sa wakas, sampalatayanan natin na nagtitipon tayo ng isang mabuting kinasasaligan para makapanangan tayo sa buhay na tunay na buhay na ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo sa pagdating niya. Sino nga yung nagtitipon ng mabuting kinasasaligan para makapanangan sa buhay na tunay na buhay? Ang sabi ni Apostol Pablo, na sila at tayo ay magsigawa ng mabuti. Pag-aralan na natin kung ano yung mabuti. Yun ang mga kalooban ng Diyos. Magsiyaman sa mabuting gawa, kaya hindi ilang mga utos lang ng Diyos ang ating tutuparin. Dapat araw-araw habang naghihintay tayo sa pagparito ng Panginoong Kristo ay nagsisiyaman tayo sa mabuting gawa. Pagka ginawa natin yon, nakatitiyak ang bawat isa sa atin, magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. Sana, mga kapatid, itong narinig ninyo na leksyong ito ay magsilbing inspirasyon natin para anumang pagsubok ang ipahintulot pa ng Ama na maranasan natin, makatagal tayo. Matatag tayo sa panghahawak sa ating pananampalataya sa paraang lagi nating sinusunod ang mga aral na tinanggap natin sa iglesia. Maawa nawa ang Panginoon Diyos na ang lahat ng mga nakikinig ngayon, anumang araw, anumang oras, umalik ang Panginoong Hesukristo, maging karapat-dapat tayo sa pagsalubong sa Kanya. Meron tayong mga kahinaan. Meron tayong mga pagkukulang, mga kapabayaan, at mga kasalanan. Pero nariyan, ang Panginoong Hesukristo na nangakong hindi niya tayo pababayaang nag-iisa. Aalibin niya tayo, palalakasin niya tayo. Patitibayin niya ang ating pananampalataya at pag-asa para sa pagbabalik niya. Tiyak na makakasalubong tayo sa Kanya. Yan pong ating leksyon, mga kapatid. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, habang pinakikinggan namin ang iyong mga salita, napupuno ang puso namin ng pag-asa na sa araw ng pagbabalik ng iyong bugtong na anak, makakasalubong kami sa Kanya. Dadalhin niya kami sa piling mo dyan sa langit at magtatamo kami ng walang hanggang buhay. Subalit, dahil sa mga kapighatian, mga pagsubok na nararanasan namin sa daigdig na ito, merong ilang mga lingkod ka na napanghihinaan ng loob, nawawalan ng pag-asa. Salamat na lang po ng marami, Ama. Hindi ka pumayag na kaming nagkakatipon ngayon, panghinaan pa ng loob, manlamig sa pananampalataya, kundi lagi kang nahahabag pagka kami nagkakatipong katulad nito. Nagpapakahayag ka po sa bawat isa sa amin. Patuloy kaming nagmamakaawa. Panginoon, huwag mo kaming iiwang nag-iisa. Tuparin mo ang iyong pangako na isusugo mo sa amin ang banal na Espiritu, ang iyong mga aaliw.
upang kami palakasin at patibayin sa pananampalataya. Kaya ngayong nagkakatipon kami, sinasamantala namin ang pagkakataong ito na ipakiusap sa iyo bago kami maghiwa-hiwalay. Ibaba mo, Ama, ang iyong malakas na kapangyarihan sa lahat ng dakong kinaroroonan ng mga lingkod mo. Haplusin mo ang aming puso, pagaanin mo ang aming pasan, lunasan mo ang aming mga bagabag, aliwin mo pa kami, payapain ang aming kalooban, ang aming isipan, maging panatag kami sa paghihintay sa iyong bugtong na anak. Malapit mo na siyang isugo sa dakilang araw na iyon. Panginoon, huwag mo kaming kalilimutan. Alalahanin mo po ang marami na naming naging puhunan alang-alang sa iglesia at sa mga saguting itiniwala mo sa amin. Hanggang ngayon, nagtitiis kami, nagsasakit kami alang-alang sa aming pananampalataya sa pag-asa na pagbalik ng iyong bugtong na anak. Magiging karapat-dapat kami sa pagsalubong sa Kanya. Diyan sa piling mo sa langit, tatapusin mo ang lahat ng aming mga bagabag, mga suliranin. Wala nang pagluha, wala nang dalamhati, wala nang tiisin, wala nang kamatayan diyan sa piling mo sa langit, kundi tatamuhin namin ang walang hanggang buhay, ang walang hanggang kaligayahan na ipinangako mo sa amin. Kaya ang aming pakiusap, anuman ang nasumpungan mong mga kasalanan at pagkukulang, mga kapabayaan namin sa aming paglilingkod at pagtupad, ipatawad mo sa amin, Ama. Pakilinis mo kami sa lahat ng aming karumihan. Paging dapatin mo kami sa iyong mga pangako sa amin. Panginoong Hesukristo, salamat sa matiyaga mong pamamagitan. Salamat sa paggabay, sa pagpatnubay, sa pag-aliw, sa pagpapalakas mo sa amin. Namamalagi ang tunay naming pananampalataya kahit na kami itinakwil ng kasalukuyang pamamahala. Ipagmakaawa mo na sa Ama na sana pakinggan na ang pakiusap ng mga lingkod mo na ibalik ng iglesia sa dati nitong banal, maayos, at maluwalhating kalagayan, makapaghanda kaming lubos sa araw ng iyong pagbabalik. Pakinggan mo ngayon ang bawat panalangin, ang bawat pakiusap ng mga lingkod mo. Panginoon, anuman ang kanilang daing, anuman ang kanilang bagabag, suliranin, ang mga may karamdaman, haplusin mo, pagalingin mo ang katawan upang ang lakas at buhay magugol pa sa paglilingkod sa iyo at sa Ama. Ama, lubos ang aming pagsampalataya. Mananatili ang pag-iingat at pagliligtas mo sa amin ngayon hanggang sa pagparito na ng iyong bugtong na anak o hanggang sa aming kamatayan. Lahat panalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.